Praise the Lord. Yan. Purihin po ang Panginoon. Yan, si Nanay. Hello, Nanay. Si Nanay. Birthday ko daw eh. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Another year na binigay ng Lord sa buhay ko. Yan, 54 years na akong iniingatan ng ating Panginoon. Yan, tanda ko na. Pero purihin po ang Panginoon na kasi ni sinagap, hindi ko po talaga akalain na tatawagin po ako ng Lord sa gawain na ganito. At gagamitin niya po ako at kasi nung bata ako, hindi ko alam. So, glory to God po. Sabi nga, sola gratia. Ayan, nakita niya. By grace alone. Kaya po nandito po tayo ngayon sa harapan, nagtuturo, ginagamit ng Lord dahil lang po sa grace ng ating Panginoon. Amen. So, mga kapatid, madali pong kasing sabihin na mahal po tayo ng Diyos kapag dinidinig niya ang ating mga panalangin. Tama po ba? Paano kung hindi? Paano kung hindi niya dininig yung matagal mo nang inaasam-asam? Paano kung hindi niya pinagaling yung taong pinagpe-pray mo, imbis na gumaling is namatay pa siya? So, kaya mo pa ba siyang purihin, pasalamatan? Kaya mo pa ba? At sabi nga, mabuti man o masama nangyayari sa buhay natin, ay dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoon kasi sa bawat nangyayari sa atin, meron pong dahilan. Amen. Pakiorasan mo pala ako, ha? Baka medyo matagal. Amen. So, when your relationship with God is broken, every relationship you have is broken. At tama-tama nga yung kaninang devotion ni Pastor Joby about sa pinaka-importanting bagay sa buhay po natin ay ang ating Panginoon. Amen? So, pinaka-priority po talaga dapat ang maayos po natin yung relasyon natin kay Lord. Kaya nga, sabi sa John, at ito yung favorite verse po namin sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you as well. So talaga kailangan po natin unahin, ayusin ang relasyon natin sa ating Panginoon, sapagkat sa lahat ng merong relasyon tayo, maayos po ng ating Lord yan. Hindi po natin kayang ayusin yan sa sarili nating effort. Amen? So, minor prophet, yan. So, favorite ko rin yan kasi yung mga minor prophet. Ay 12 po sila, kung mapapadaan po kayo sa Old Testament. At ito yung ating aaralin today sa isa sa mga minor prophets, ang Book of Malachi. Ang Book of Malachi kasi ay sikat na sikat yon, ginagamit, alam lang natin about sa tithes and offering. Tama, yung Malakay 3:10. Di ba? Yan yung madalas nating naririnig, yan yung laging ginagamit kapag sa tithes and offering. Mainit. Amen. So, sabi nga, the more you see the God's holiness, the more you see your sinfulness. Alam niyo mga kapatid, the more po natin sinisik si Lord, the more po natin nakikita yung kasalanan natin. Parang naiisip mo, Lord, sobrang lala pala na nagawa akong kasalanan. Sobra pala, kaya parang iniisip mo, Lord, every time na gagamitin mo ko, parang I feel na undeserving ako, unworthy ako. But, the same time, ma-amaze ka dun sa biyaya ng Diyos. Amen? Ako po, every time po akong gagamitin ng Lord, hindi po ako mapakali. Lagi akong kinakabahan. Tapos, talagang ihip ako ng ihi. Parang alam mo yung pusang hindi mapanganak. Yun. So hanggat hindi natatapos yun, lalo na kapag magtuturo rito sa pulpit, yun. Kasi diba, imagine, gagamitin ka ng Lord, you will speak in behalf of righteous God. Magsasalita ka sa pangalan ng Panginoong Jesus, gagamitin ka ng Panginoong Diyos Ama. Magsasalita ka, gagamitin ka ng ating Panginoon. Amen? So, isa big privilege po na kapag ginagamit po tayo ng Diyos sa kanyang ubasan. Amen? So, kapag sinisik po natin at sineseryoso po talaga natin ang Panginoon sa buhay natin, the more you see your sinfulness, and then the more you see your sinfulness, the more you see your need of Christ sa buhay po natin. Amen? At ang panalangin ko palagi sa pamilya ko, makita po nila ang Panginoong Hesus sa buhay.
Ganun din po sa sarili ko. At ganun din, di ba? Tayo po ay hindi po naman instant na binabago ng Lord eh. Dahan-dahan po tayo binabago ng Diyos. Amen? Hindi po agad-agad yun iikot ka sa 180 degree. Dahan-dahan po yan. Tinatanggal ng paunti-unti ng ating, parang yung diamond. Di ba yung diamond? Coal muna siya, uling muna yan. Bago naging diamond yan. Talagang sobrang, nililinis, gano'n. Basta ganun po yung process niya. Yung olive oil, di ba, bago naging oil yan, talagang sobrang pinipigayan ng husto, di ba, para lang makita. Ganun din sa buhay natin. Sabi nga nung iba, ba't ganun kung kailan naging Kristiyano ko, saka dami-dami mga problema sa buhay ko, di ba? Minsan naiisip yun eh. Pero hindi mo alam, hindi mo nakikita. Sabi nga, di ba, all things work together for good to those who love Him, di ba? Lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin, may purpose yan. May tinuturuan po tayo ng Diyos. Bakit nangyari? At then nakikita mo, nag-iiba ka na, nagbabago ka na. Kasi, love mo si God eh. Yung galing talaga sa puso mo. Hindi dahil napilitan ka lang. Men, so tuloy tayo. The more you see your need of Christ, the more you appreciate the gospel. Ano ba yung appreciate? Napapahalagan mo yung gospel, yung salita ng Diyos, yung Bible, yung love letter na iniwan po sa atin ng Diyos. Doon mo lang mauunawaan yung mystery ng Bible, yung kahalagahan ng Bible sa buhay mo. The more you appreciate the gospel, the more you grow in holiness. Di ba, from the start, alam na natin, nanilikha po tayo ng Diyos, ano ba, sa purpose niya, na para po tayo dun sa mga mabubuting gawa. Amen? So, the more you appreciate the gospel, the more you grow in holiness. And then, sabi nga, lagi ito sinasabi ni Apostol Pablo sa New Testament, ang salita po ng Biblia, ay ito po ay nagtuturo sa atin ng kapakinabangan, ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. At para maging handa, saan? Sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod. Tayo po yung mga naglilingkod kay God. Ang salita po ng Lord ay hiningan po niya yan. Amen? At ito yung reason kung bakit kinakailangan nating basahin ang Biblia. Kasi tinuturuan niya tayo ng Biblia. Sinasaway tayo kung may mga mali tayong ginagawa. Tinutuwid tayo. Amen? Nararamdaman, di ba, pag nagbabasa tayo ng Bible, ay Lord, ito pala, pangit pala yung ginawa ko. Ito pala yung dapat kong inuugali. Di ba? At sinasanay tayo sa matuwid na pamumuhay. So, yun yung purpose ng Biblia. Sabi nga, ang meaning ng Biblia, di ba, ay basic instruction before leaving earth. Yun po. So, makikita mo, di ba, the more na nagbabasa ka ng Biblia, the more na nakikita mo may pagbabago sa buhay mo. At muli, dapat galing po yan sa puso na dapat talagang andun yung pagmamahal mo sa ating Panginoong Jesus. Amen? So, yan nga, like the rest of the scripture, tinuturuan tayo, sinasaway tayo, tinutuwid tayo, at sinasanay na mamuhay na matuwid. Therefore, ma-appreciate mo ang salita ng Diyos, ang Biblia. Amen? So, namimiss kasi natin yung kapanginabang ng salita ng Diyos kung doon lang tayo sa mga familiar o sa mga paborito lang natin o yung masarap lang pakinggan na basahin sa Bible verse. And this is the reason why, bakit gustong-gusto ko po yung mga unfamiliar passage sa Biblia. Kasi doon ay pinapakita na ang salita po ng Diyos ay yung buong Biblia. Salita po ng Diyos yan. Amen? So, tuloy po tayo. Malakay. Book of Malakay. Yan. Ang Book of Malakay, once again, is the last book sa Old Testament. Ayan. So, hindi lamang dahil yan tungkol sa tithes and offering. Sa Malakay, chapter 1 pa lang, ay nagpakilala ng Panginoong Diyos Ama na sinabi niya, kayo'y mahal kong lahat. Sabi niya, ang tinutukoy niya rito ay mga Israelites during that time. And then, nagsasalita si Malakay, through Malakay, si Lord ang nagbibigay ng mensahe. Like now, pag nagpipreach tayo, nag-i-speak tayo through, in behalf of God. Diba? Hindi natin kayang gawin itong mga bagay na to. Si Lord lang ang nagbibigay po sa atin ng wisdom, ng double portion anointing. Kaya nga, bago tayo, di ba, tumayo dito, bago tayo mag-devotion, bago tayo mag-praise and worship,
nagpe-pray muna tayo. Di ba? Humihingi tayo ng gabay, ng patnubay sa Holy Spirit, pati rin po sa ating Panginoong Diyos Ama. And then minsan pa nga pinagpa-fasting pa natin yan. Kasi na-appreciate natin yung kahalagahan ng pag-ibig ng ating Panginoon. So, balik po tayo sa topic, Malakay, and then ang God, kinakausap niya yung mga Israelites, and then kung di pa ako nagkakamali, after 70 years ng kanilang pagkakabihag mula sa Babylonian, then bumalik na sila sa kanilang lugar. Ayan. Na kung saan nakita ng Lord na itong mga tao na to ay gumagawa ng mga bagay, kumbaga nakalimutan na nila yung mga miracles na ginawa ng Diyos sa buhay niya nung panahon ni Moises, di ba? Nung nahati yung dagat, so ang daming mga miracle na ginawa ng Lord. But nung time na yan, nakalimutan ng mga Israelite. And then silang mga magkakabayan, nagsisiraan sila, nag-aaway-away sila, and then nag-aasawa sila ng hindi tiga sa kanila, which is ayaw ng Lord yun. Okay? So nakita niya, kaya nagsalita po ang God sa kanila ng panahon na yan through Malakay. Ito po ang ating Bible verse today. So today, I'm going to read the book of Malakay, chapter 2, verse 10. Ang sabi rito, ang salita ng Diyos version, sinabi ni Malakay sa mga Israelita, hindi ba't iisa ang ating Ama at iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit hindi tayo nagiging tapat sa isa't isa? And this is the important phrase, bakit hindi tayo nagiging tapat sa isa't isa? Sa English, faithless to one another. Sa ginagawa natin ito, binabaliwala natin ang kasunduan. Sa English, covenant. Sa Tagalog, tipan, promise, pangako. Okay? So, binabaliwala natin kasunduan ng Diyos sa ating mga ninuno. 3 question po yan. Yung first and second question ay makikita natin, simple lang siya. Very simple, but we can call rhetorical question. Ano ba yung rhetorical question? Isang uri ng pagtatanong, ng papahayag ng pagtatanong, pero hindi na kailangan ng kasagutan. So, no need to answer. Kumbaga, alam mo na kagad yung sagot. Like, mga example, yung natutulog ba ang Diyos? Ayan, yung mga example ng rhetorical question. Natutulog ba ang Diyos? Bakit napakalupit ng kapalaran? Yun, naalala ko na yung kantang napakasakit. Di ba? So, yun yung mga question. O kaya yung ansaya, di ba? O, hindi na kailangan ng paliwanag. So, we can say dito sa first and second, di ba't iisang ating Ama? No need to explain, right? Iisa lang Ama natin. At iisa lang yung Diyos na lumalang sa atin lahat. Pera lang kung ang pinaniniwalaan mo, ibang Ama o ibang Diyos, di ba? Basta tayo, nilikha po tayo ng Diyos mula sa alabok. Amen? So, and this is the last question, yung third question. Dito po tayo magpo-focus. Dito po yung pinaka-main focus, yung kasunduan, covenant. When we say covenant, it's all about the relationship and commitment to be faithful to one another. Yun po yung covenant. Kasunduan, pangako, sa isa't isa, magsusumpaan kayo. Pwede rin natin sabihin sa mga mag-asawa to, di ba? Nung kinasal kayo, o magsusumpaan kayo mula sa hirap at ginhawa, sa sakit at ano ba yun, ginhawa ba yun? Until that do us part. So this is the covenant, ito yung sumpaan natin. And then sa mga nagtatrabaho, sa mga police, may mga covenant sila, kailangan nilang protection na ng bawat isa. Marami pang mga covenant. And dito sa church, we have a covenant. Ano yung covenant natin, mga kapatid? I choose in Christ. Did you understand? Kaya mo bang proteksyonan yung katabi mo, yung kapatid mo sa pananampalataya? Kaya mo bang pagmalasakitan yan, kapatid mo sa pananampalataya? We are the brothers and sisters in Christ. Spiritual family po tayo, mga kapatid. We have spiritual family, spiritual community. Amen? I have a husband and one daughter namin, praise the Lord, nagagamit din po siya sa gawain ng Diyos. 8 years old pa lang, nagtatamborin na yan praise the Lord po. These two is connected to me naturally, di ba? But, they are my brothers and sisters in Christ. So therefore, under po kami ng covenantal relationship.
Nagkaroon po tayo ng covenant relationship sa bawat isa sa atin, initiated by God, dahil kay God. Every time we're breaking the covenant, napi-break din natin yung covenant natin sa Diyos. So that means, kapag hindi po tayo nagiging tapat sa ating kapwa, especially sa ating pamilya, in Christ, kaya nga di ba lagi natin sinasabi, ako paborito ko lagi sinasabi, I love you with the love of the Lord. Amen! Sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yan. May kanta niyan eh. Umahal kita sa Panginoon. Kaya kumanta pa ako. Umahal natin ang isa't isa dahil sa Panginoon. And we are the disciple of Christ. Paano ba makikita ang disipulo tayo ng Panginoong Yesus? Sa pamamagitan ng pagmamahalan sa bawat isa. So tuloy po tayo masyadong matagal. Ang katapatan sa isa't isa dahil iisa ang ating Ama at lumalang sa atin. Remember that. We have only one God. We have one spiritual Father. So that means we are brothers and sisters. Brothers and sisters ko po kayo in Christ. Kaya love ko po kayong lahat. Amen? And then, yan. So hindi ba iisang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos na lumikha sa atin? So bakit tayo nagtataksil sa isa't isa? Paano ba tayo nagtataksil sa isa't isa? For example, meron kang hindi gusto sa kapwa mo, sa kapatiran mo sa church. Instead na sabihin mo sa kanya yun, o tanungin mo sa kanya yun, sinasabi mo sa iba. So, nagtataksil ka na sa kanya. Di ba dapat sabihin mo sa kanya, and then in the nice way, or pag-pray mo. Kaya nga sabi nga nila, hindi naman, ang lahat ng bagay ay makukuha sa mabuting usapan. Amen? So, hindi po maganda na may mga magkakapatid sa pananampalataya na sinisiraan mo. Kung may ayaw ko kay pastor, sabihin mo kay pastor, di ba? O kaya pag-pray mo kay Lord. Lord, wag yung sasabihin mo sa kapatid, uy, alam mo si pastor, grabe yan, gano'n. So, parang sinisira. So, pag gano'n ang ginagawa natin, inalapastangan natin ang tipan ng ating mga ninuno. Amen? So, hindi ba iisa ang ating Ama? Yan po yung title natin. Malakay 2:10. So, dyan pa lang sa title. So, ito ay isang makapangyarihan, ang Malakay 2:10. Isang makapangyarihan pagpapaalala sa ating lahat, iisa lang ang Diyos na lumalang sa ating lahat. So, paulit-ulit ko po itong sinasabi, we are the brothers and sisters in Christ. We have a covenant to each us, to one another. I choose to care, to love my brothers and sisters. So makikita natin yung present lagi yung choose. Pinili kitang mahalin, pinili kitang pagmalasakitan, pinili kitang, I choose to care, to love, mahalin, pagmalasakitan, to protect. Protectionan kita. Diba? In Christ. Amen. So, tuloy lang tayo. Covenant, faithfulness. So, katapatan. Tanungin mo yung katabi mo, tapat ka ba? Tapat ka ba? So, naging unfaithful tayo. Sinabi ko na kanina yan. So, mula ngayong araw na to, today, babaguhin na natin yan. Pilitin natin o sikapin natin, ipag-pray natin. Magagawa po natin yan sa pamamagitan ng grace ng Lord po sa atin. Covenant ng ating Panginoong Diyos Ama. Tipan ng Diyos sa pamamagitan. So makita natin na maraming covenant binigay ang Diyos sa simula-simula. Kapag bumalik po tayo sa Book of Genesis, ang dami pong covenant ang Panginoong Diyos Ama sa atin. Amen? And then pagdating sa New Testament, meron po bagong covenant. This is my body. Yun yung ginagawa lagi, di ba? Supper, Lords of Supper, di ba? Ang katawan at dugo, di ba? Ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kung saan nangako ang Diyos na magiging tapat sa kanila, at tayo rin, sa atin, nangako rin ng Diyos sa atin na maging tapat. Kaya nga, di ba, pag nagbabasa tayo ng Bible, yung makikita mo yung promises ng Lord sa atin. Di ba? Ang dami nun. Kaya napakaganda magbasa po tayo ng Bible. Read your Bible every day. Amen? At dapat din maging tapat sa pagsamba sa Diyos at pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid, kahit po kabisado natin ang Biblia mula sa umpisa hanggang wakas, tuldok, explanation point, pero kung hindi naman nakikita sa buhay natin ang Kristong buhay sa buhay natin, baliwala po yun. So dapat nakikita po
Kaya action po, hindi po yung salita lamang. Love is an action word. Faithful is an action word. Amen? Covenant. Sabi ko nga kanina, nauna ko lagi. No? Covenant is all about the relationship and the commitment and to be faithful. Kailangan maging faithful po tayo to one another. So yan po yung covenant na isinasabi. Tipan, pinagkasunduan. Meron pa nga, di ba, naalala ko si Andres Bonifacio, yung dugo, di ba? Yan, alaling ano nila, covenant ba? You can say covenant din, no? Tapos, yun. So, maraming mga klaseng mga covenant. So, dito sa church din natin, marami din. Okay? Yan. So, faithful. We need to be faithful to one another. Kasi, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang cross. Ano ba yung cross? Vertical, horizontal. Yung horizontal, kay God, lagi mo sinasabi, mahal mo si Lord. Pero yung vertical, hindi mo naman minamahal yung kapatid mo sa pananampalataya. Hindi mo pwede pag-iwalayin yung cross. Kailangan magkasama. Pag sinabi mo mahal mo si Lord, kailangan mahalin mo rin ang kapwa mo. And sabi nga ng Panginoong Hesus sa New Testament, the greatest commandment, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And then the second commandment, love your neighbor or love your enemy, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Amen? So, dapat magkasama po palagi ang horizontal tsaka vertical. So, faithless, ang ibig sabihin ng faithless, nandaya, hindi naging honest, nanloko, nagtraidor, and sumira sa usapan. Sabi nga sa Biblia, let your yes to be yes, let your no, no. So, napakahalaga po ang salita. Yung word na binibitawan natin. Napakahalaga rin yung promise. Pag sinabi mo, dapat gawin mo siya. Amen? Kaya huwag po tayo basta-basta nangangako. Dapat pinagpipray mo muna yan. Amen? So, hindi tayo, may mga sa pag binasa po kasi natin ng Malakay 2:10 hanggang 16, 5 times, kung di po ako nagkakamali, binanggit ang pagiging faithless. Unang-una, hindi tayo naging tapat sa isa't isa, naging taksil tayo, yung mga yun nga kasi nag-aasawa sila ng mga hindi taga sa kanila, which is ayaw ng Lord yun. And then, sa mga mag-asawa naman, nagtaksil kayo sa asawa, hindi tayo naging tapat sa asawa natin. Siguraduhin yung kaya wag po kayo magtataksil sa kanya, di ba? Sa babaeng pinakasal, kaya porket matanda na siya, maghahanap na tayo ng bata. Dapat maging tapat po tayo sa ating sinumpaan. Amen? And then siguraduhin yung hindi kayo. So, yun po yung 5 times na binanggit sa pagiging kailangan po natin maging tapat sa isa't isa. Amen? Ayan. So, nabanggit ka na po rin yan kanina, the greatest commandment. And then, pagdating po sa verse 16, kaya lagi po pinapalang, guard your spirit. Guard your heart. Yan. Lagi, guard your heart. Kaya magbasa po tayo ng Biblia. So, we are prone to wander. We are prone to unfaithful. Lahat tayo may record ng faithlessness. Lahat po tayo hindi po nagiging faithful, mga kapatid. We fail to love with our heart, di ba? We fail to love our neighbor. Nag-fail po tayo. Pero, di ba, tumatanggap pa rin tayo ng blessing sa ating Panginoon. Pero kung titingnan natin, ay tayo yun dapat pinarurusahan, di ba? Tayo yun dapat na nakakalimutan or tinapon ng Diyos. Kasi makita mo sa Old Testament, galit ang Lord sa kasalanan eh. Pero pagdating sa New Testament, pero sino ba yung pinadala ng Diyos para sa ating lahat? Ang ating Panginoong Jesus. Ayan, so, sino tinakwil ng Diyos? Sino pinarusahan niya? Sino yung pinahiya niya? Kaya kung mapapanood niyo yung Passion of Christ, grabe yung hirap na nangyari sa ating Panginoong Jesus. Di ba, walang iba kundi si Jesus Christ, na dapat tayo po yun. Sino yung kanyang kanyang anak, na pinakamamahal niyang anak, na lubos niyang kinalulugdan. Dahil mahal po tayo ng Lord, pinadala niya si Jesus Christ upang lahat po tayo ay maligtas sa kasalanan. Amen? Kaya dapat po na-appreciate po natin yung gospel. Na-appreciate po natin yung kahalagahan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin lahat. Amen? Okay, so you are fully covered by the blood of Jesus. Naniniwala po ba kayong lahat? Amen. So fully covered po tayo ng Panginoong Hesus. And that's the scandal of this gospel. Amen? So, ang skandalo ng Ebanghelyo ay ang biyaya ng Diyos.
ang grace ng Lord. Kaya po nandito tayo sa mga hindi nararapat, ngunit binigay niya sa ating lahat. Yan, sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Diba? Nung namatay si Lord Jesus, sabi niya, it is done, tapos na. Napagbayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Si Lord po yung nagbayad sa lahat-lahat. So kaya dapat po ma-appreciate po natin yung gospel. So dapat nating maunawaan at tanggapin natin kung bakit bad news ang bad news. So that means pag mali, huwag nating gawin, huwag nating gayahin. Saka lang natin ma-appreciate kung bakit good news ang good news. Remember sa Romans 12:2, do not conform any longer this pattern of this world. Po tayong makiayos sa takbo ng mundo. So, dapat makita po natin kung bad news yan. Kung hindi pwedeng gawin, alam mong hindi nakakalugod sa Diyos, huwag po natin gawin yan. So, faithlessness with one another. So, mabilis na lang po ito. Di ba't iisang ating Ama at iisang Diyos ang lumalang sa atin? So, iulitin ko lang ulit kasi very important at napakaganda po nitong Book of Malakay. Alam nyo, nung inaaral ko to, na-appreciate ko yung ganda niya eh. Grabe yung impact nito. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. So, bakit hindi tayo nagiging tapat sa isa't isa? Kung ganon, binabaliwala natin yung kasunduan ng Diyos sa ating mga ninuno. Ang covenant ay mahalin ang kapwa. Tulungan ang mga nangailangan, tuparin ang mga usapan. Yan po yung bahagi ng covenant. Katulad din ng ating laging sinasabi na, I choose to care, to protect, my love, my brothers and sisters. Amen? So, naging unfaithful nga tayo. Dapat ngayong araw na to, wag na po natin gawin yan. So, we made a covenant that will take care of each other. Sabi mo sa katabi mo, aalagaan kita. Ayan. Ayan. Kaya dapat, pero nang may nakita kang hindi maganda sa iba, hindi ka na rin nagpapakita sa church. So, wag naman ganun. Nakita ka lang hindi maganda, ayaw mo na sa church, ay ayaw ko na dyan. Di ba? O kaya na ano ka lang, yung nagdagdamdam ka lang, hindi ka na magsisimba. Huwag po tayo maging ganon. Amen? And God hates faithlessness. Ayaw ng Lord na hindi po tayo tapat kasi gusto ng Lord. Kaya nga, di ba, honesty is the best policy. 3 dahilan na makita natin sa verse 10. So, ilang minuto na lang ako. Okay, so una, meron tayong iisang Ama. Nakita natin, no? Isang verse siya, pero punong-puno. Siksik na siksik yung laman. Una, meron tayong isang Ama. Hindi ba't iisang ating Ama? Sabi nga, di ba? Membro tayo ng isang pamilya. We have a spiritual family. Ang Diyos ang ating Ama. Ang Panginoong Diyos ang siyang lumalang sa atin. Amen? We are brothers and sisters. So, paulit-ulit. Yan. So, ikalawa, meron tayong iisang Diyos at iisang Diyos ang lumalang sa atin. Siya lamang at wala nang iba. Siyang masusunod, hindi tayo. Kung paano natin gamitin ang oras natin, ang lakas natin, ang salita natin. So, makikita po natin yan. Then, ikatatlo, pinag-isa tayo ng matibay na kasunduan. Kung ganon, binabaliwala natin kasunduan ng Diyos sa ating mga ninuno. So ito po, we pledge to love one another as disciple of Christ. Sabi sa New Testament, di ba? Paano malalaman ng tao kung ikaw aking disipulo? Sa pamamagitan ng pagmamahalan ng bawat isa. Hindi po tayo dapat namimili, ay mahal ko lang to kasi may pakinabang ako sa kanya. Ay kasi mataas yung posisyon nito. Hindi. Dapat kahit na ano yung posisyon niya sa buhay, kahit na ano pa itsura niya, mahalin lalong-lalo na kapag ito ay ating kapatid sa pananampalataya. Love one another po. Amen? In Jesus Christ. Pinapakita ng Diyos ang problema ng puso natin, ang faithlessness natin para lumapit at magtiwala sa Kanya, the only faithful one. Ang ating Panginoon. Siya lamang po. Kaya nga sabi sa, kung di po nagkakamali, sa Hebrew 4 ba yun o 10:12 ba yun, na lumapit po tayo sa biyaya, sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Magagawa lang po natin lahat ng mga bagay na yan sa pamamagitan ng biyaya. Ay paulit-ulit po ang biyaya po ng Diyos, kaya po nagagawa natin ang mga bagay na yan. So when Jesus, the faithful one, is the center, yan. Center ng ating relasyon. Maayos ang lahat na meron po tayo ng relasyon kapag ang Panginoong Yesus ang nasa gitna natin, kapag inuna mo natin ang ating Panginoon. Maayos po ang lahat yan. Magtiwala ka lang.
Kung hindi pa nangyayari ngayon, hintay ka lang, tuloy ka lang, mag-focus ka lamang. Lagi mo tatandaan yung covenant mo sa ating Panginoong Diyos Ama, covenant mo sa iyong kapatid sa pananampalataya. Amen? So, napakadali para sa ating pagdadaan ng katapatan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang katarungan ng Diyos, kapag ka hindi niya sinasagot yung panalangin natin, o kaya kapag panay problema yung dumarating sa buhay natin, ay nagda-doubt tayo, Lord, mahal mo ba ako talaga? Lord, nakikita mo ba talaga yung nangyayari sa buhay ko? Lord, bakit ang tahimik mo? So, wag po natin pagdudahan ang katapatan ng Diyos. Kasi sa simula pa lang ay minahal na po tayo ng Diyos. Tapat po ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? And the reason para hindi po tayo mag-faithless to one another. Tama ba yung translate ko ng Tagalog? 3 reasons not to be faithless to one another. Walang ano sabihin ng faithless? Walang pananampalataya o walang tiwala. Yan, hindi ka pinagkakatiwalaan. Parang ganun yon. And we have one Father. Lagi natin tandaan, iisa lang ang ating Ama. Iisa lang. Amen? Iisa lang siya. Kaya nga kung ikaw ay nabubuhay sa kasinungalingan, alam mo na kung sino yung Ama na pinaniniwalaan mo. 'Di ba? Ang Diyos ay ang truth and siya yung katotohanan. 'Di ba? We betray the family of God, deceive our own flesh, and dishonor our Father. So, muli mga kapatid, maging tapat po tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Maging honest po tayo sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong magtrayduran, huwag po natin siraan, magtulungan tayo, proteksyonan natin ang bawat isa, mahalin natin ang bawat isa. Because we are spiritual family, we are brothers and sisters in Christ. And then we have one Creator, ang Lord God, ang siyang lumikha sa ating lahat. Diba? Hindi pa iisa ang Diyos na lumikha sa atin. Kaya kapag may mga nangyayaring mga hindi magaganda sa church, bakit tayo nag-aaway-away? Iisa lang naman ang Diyos natin. Iisa ang Diyos na lumikha sa atin. So dapat magmahalan tayo, mag-unawaan ang bawat isa. Kaya di ba kapag may mga Bible study, prayer meeting, di ba pag nagte-testimony ang bawat kapatiran, lagi natin dito lang siya ha, wag na nang ilalabas. Kasi pinoproteksyonan nyo ang bawat isa. Di ba? Kasi pagka nilalabas mo, uy, alam mo sa Bible study namin, parang chinichismis mo na yung kapatid mo sa pananaw. Huwag naman gano'n, di ba? So, lagi yan pinapaalala sa atin kapag ka nagpe-prayer meeting o Bible study, dito lang yan sa loob. Amen? Nagpapalakasan tayo dapat, nag-encourage ang bawat isa. We need to be faithful to each other. We need to honor the promise given to our ancestors. So napakahalaga na maging faithful, napakahalaga na pahalagaan natin ang promise ng bawat isa sa atin at yung kasunduan ng ating Panginoong Diyos Ama sa ating mga ninuno. So bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa at nilalapastangan ng tipan ng ating mga ninuno? Yan, bakit nga ba? So may mga reason pero makita natin kung talagang nandun sa puso natin ang Panginoon, hindi natin magagawang pagtaksilan ang bawat isa sa atin, yung ating mga kapatid sa pananampalataya, at hindi natin dapat lapastangin ang tipan ng ating mga ninuno. Alam niyo yung Bible, bukod sa ibig sabihin ng love letter po siya, yung tipan, promise po yun, kasunduan. Kaya nga, di ba, tipan, kasunduan po, ibig sabihin. Yung pala, yung matandang tipan at bagong tipan. Sa matandang tipan, makikita mo, ang Lord galit sa mga kasalanan talaga yan. Pero pagdating do sa bagong tipan, makita mo yung grace ng Lord. Pero sabi nga nila, sa umpisa pala may grace na eh. Kaya lang dito sa New Testament, makita mo, ay nakakalapit na tayo. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Jesus, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Amen? So what was this covenant? It was God's commitment to be Abraham God, to work for Him, and blessing, and giving. Ganyan din po sa atin. Sa atin din yan. Meron po ang covenant ang Panginoon sa ating lahat. Okay? We have one Father, one God created us, and His covenant with us in Jesus Christ is the guarantee of His help and friendship. Kaya nga, ang ating Panginoong Yesus, sino si Lord Jesus, siya ang daan, katotohanan, at siya lamang yung buhay para po tayo makarating sa ating Panginoong Diyos Ama. Amen? So, lubos na integridad at katapatan. Ano ba ibig sabihin ng integridad? Kahit wala pong nakakita sa atin, dapat tapat pa rin po tayo. Dapat ginagawa pa rin natin o nakikita pa rin sa atin yung pagiging anak ng Diyos. Hindi lamang yung pag-Sunday lang,
mabait ka. Pagdating ng Monday to Saturday, ibang anyo ka, nag-iiba anyo mo. Dapat lagi tayo, kahit walang nakakita, ay dapat ay ginagawa pa rin natin ang ating mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Kasi para po tayong mga nasa aquariums, yung isda. Lagi tayong pinapanood, lagi tayong tinitignan ng mga tao. Diba sabi, yung pag nakagawa ng hindi maganda, yan pa yung anak ng Diyos, yan pa yung pastor, yan pa yung sister, yan pa yung brother, diba? So dapat maging maingat po tayo, dapat gawin po natin. Dapat galing talaga sa puso. Kasi pagka hindi galing sa puso, pipilitan, madali ka mapapagod magsasawa ka. Pero pag galing sa puso mo, makikita mo, nagagawa mo, at alam mo sa grace po ng Lord yan. Amen? So siya lang talaga dapat ang tapat, ang sapat, tapat at sapat sa relasyon natin at sa mga relasyon din ng bawat isa sa atin. Amen? So kinakailangan po talaga tayo ay pinakaano yan is seryosohin natin ang gospel, seryosohin natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ang lahat ng relasyon ay nagiging mapayapa at dalisay sa pamamagitan ng pagtupad sa mga tipan, pangako, sumpa, kontrata, at mga commitment. Kaya napakahalaga po pagtapat po tayo sa ating mga pangako. Kasi kapag, di ba, pag may mga hindi ka natupad, di ba, nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon ng mga away. Di ba, sabi mo ganito, sabi mo ganyan. Tapos hindi natupad, di ba, nagkakaroon ng away-away. Kaya dapat po ay tayo dapat ay maging tapat sa ating mga pangako, sa ating mga kontrata o yung mga commitment. Kung ano yung sabi nga kanina, let your yes be yes and let your no, no. Okay? So, mga kapatid, ang Malakay 2:10, sabi nga sa internet, nakita ko lang po sa internet yan, ay isang paalala ng ating relasyon sa Diyos ay makikita kung paano po tayo makitungo ng tapat sa ating kapwa, lalo na sa ating asawa at pamilya. Kaya mga brothers and sisters in Christ, we need to be faithful to one another. Maging tapat po tayo. Alam ko mahirap kasi wala namang, pero sa biyaya po ng Diyos, kaya po natin gawin yan. Amen? So, maging tapat. Honesty is the best policy, sabi nga. Okay? So, mabuhay ng may paggalang sa relasyon, sa pamilya, at sa kapatid, at sa pananampalataya. 5 minutes na lang, okay. So, we need Jesus at the center of our relationship. We need Jesus. Amen? So, sola fide, faith alone. So, amen. Praise the Lord. Sige, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At